Kumusta mga subscribers? Ako ay isang babae na malapit ng mag-apat na po, nakatira sa labas ng Metro Manila. Ngayon, gusto kong ibahagi ang aking kwento ng diborsyo. Alam niyo ba ang kasabihang wasak ang tahanan? Sa katunayan, winasak ko ang aming tahanan at nakipagdiborsyo. Siguro iniisip ninyo, kung ayaw mo sa isang tao, hiwalayan mo na lang. Bakit kailangan mo pang gumanti ng ganoon katindi? Hindi ka ba nagkaroon ng damdamin para sa taong minsan mong minahal? Maraming subscriber ang maaaring may ganitong kaisipan. Ngunit may dahilan kung bakit ako gumugol ng oras at emosyon para maghiganti ng ganoon. Magsisimula na ako sa kwento, kaya sana samahan ninyo ako hanggang sa huli. Ang aking asawa at ako ay mas masahol pa sa mga estranghero. Ang kasal na nagsimula sa pag-ibig na walang katapusan ay gumuho sa loob lamang ng 4 na taon. Oo, 4 na taon lamang. Siyempre, hindi naman ganoon kami noon pa man. Sa aming bagong kasal na panahon na halos hindi ko na matandaan, kami ay kasing ganda ng ibang mag-asawa. Kahit na magkikita rin naman kami sa bahay, nagmamadali kaming umuwi para sunduin ang isa't isa sa aming mga opisina. Tuwing weekend, nanonood kami ng sine, kumakain ng masasarap na pagkain at nagkukwentuhan sa kafe sa buong araw, tulad ng magkasintahan. Sinasabi ng aming mga kaibigan na ang aking asawa ay parang kasintahan na nagpapakilig at parang matalik na kaibigan na may parehong sense of humor. Sigurado ako na siya ang aking kasintahan at matalik na kaibigan na makakasama ko habang buhay. Ngunit, nagsimulang magkaroon ng lamat ang katiyakang iyon sa 2nd taon ng aming kasal. Ang dahilan ng aming pagtatalo ay ang diskriminasyon sa pagitan ng pamilya ng aking asawa at aking pamilya. Napagkasunduan na namin ang halaga ng perang ibibigay sa bawat pamilya tuwing okasyon tulad ng Pasko o kaarawan. Ang halaga ay 1,000. Napinilit ng aking asawa, hindi ba masyadong maliit ang 1,000? Bago ako ikasal, nagbibigay ako ng 2,000 o 3,000. Bakit hindi na lang natin gawing 2,000? Hindi naman natin ito ibibigay buwan-buwan, ilang beses lang sa isang taon. Kahit ilang beses lang sa isang taon. Kung ilang 2,000 ang ibibigay mo tuwing okasyon, sigurado akong magiging pabigat iyan. Sundan mo na lang ang sinasabi ko. Mag-ipon ka na lang sa isang taon para hindi ka biglang mangailangan ng malaking pera. Kung kaunti-kaunti ang iipunin mo buwan-buwan, hindi ka mahihirapan. At kung ibabalik mo ang matitira sa ipon, makakapag-ipon ka rin. Sige na, 1,000 na lang. Hindi mo nga alam kung saan napupunta ang perang iyon, baka napupunta lang sa alak. Kaya 1,000 na lang ang ibigay mo ng walang pabigat at ang matitira ay iipunin mo na lang. Mahalaga ang mga magulang pero may sarili na tayong pamilya ngayon. Paano tayo makakapag-ipon ng malaking pera kung ganoon tayo gumastos? Sundan mo na lang ang sinasabi ko. May plano ako. Nang sabihing iyon ng aking asawa, parang tama nga ang sinasabi niya. Bukod pa rito, hindi naman niya sinasabi na bawasan ang ibibigay sa aking pamilya lamang, kundi pantay ang ibibigay sa parehong pamilya, kaya wala na akong masabi. Kaya, sa ilalim ng aming kasunduan, nagbibigay kami ng 1,000 sa loob ng 2 taon. Isang araw, papalapit na ang Pasko at naghahanda ako ng pera. Palagi akong naghahanda ng cash, ngunit wala akong cash dahil wala akong oras para pumunta sa bangko. Asawa ko, wala akong cash. Mayroon ka bang cash na naitabi? Wala rin ako. Ideposito na lang natin. Ako sa aking pamilya, ikaw sa iyong pamilya. Pwede ba iyon? Mas maganda siguro kung nakalagay sa sobre, hindi ba masyadong walang pakialam? Matanda ka na ba? Walang pakialam? Sino ba ang nagdadala ng cash ngayon? Mas mahirap pa nga kung ibabalik mo sa bangko. Sige na, idedeposito ko na ngayon. Agad na umupo ang aking asawa sa sopa at naglaro sa kanyang telepono, sinasabing ideposito niya ang pera sa kanyang pamilya. Naisip ko rin na okay lang kung ideposito ng maaga, kaya kinuha ko ang aking telepono at umupo sa tabi ng aking asawa. Nakita ko ang screen ng telepono ng aking asawa at nakita ko na ang halaga ay 5,000, hindi 5,000, 5,000. Hindi ba R1,000 lang ang napagkasunduan natin? Bakit mo tinitingnan ang sa akin? Gawin mo na lang ang sa iyo ng tama. Nagulat ang aking asawa at sumigaw. Kung sinabi lang sana ng aking asawa na kailangan ng pera ng kanyang pamilya at nagdagdag siya, hindi sana ako nag-iisip ng masama. Minsan, kung may problema ang aking pamilya,
Nagbibigay din ako ng pera bilang panggastos o pang-emergency. Ngunit sa reaksyon ng aking asawa, natural na naghinala ako. Hindi ko naman sinadyang tingnan, pero nakita ko, paano ko gagawin? Ipipikit ko ba ang aking mga mata? Hindi iyan ang mahalaga ngayon. Bakit 5,000 at hindi 5,000? Ibig sabihin ba, simula pa lang, 1,000 lang ang ibinibigay mo sa aming pamilya at sa iyo ay 5,000? Hindi. Ano ang sinasabi mo? Nag-uurong sulong ang aking asawa at hindi makatingin sa aking mga mata. Doon ko napansin. Nagsisinungaling ang aking asawa. Kinuha ko ang telepono ng aking asawa at sinuri ko ang mga transaksyon na ipinadala niya sa kanyang pamilya. At tama nga, sa loob ng 2 taon, nagbibigay siya ng 5,000 tuwing kaarawan at Pasko. Sa aking harapan, nagbibigay siya ng sobre na may Air 1,000, kaya sa kabuuan, nagbibigay siya ng 6,000. Nakakagalit. Hindi ako nagalit dahil nagbigay siya ng mas maraming pera sa kanyang mga magulang. Nagalit ako dahil nang sabihin ko na 1,000 ay medyo maliit at gusto kong magbigay ng mas marami. Nagalit siya sa akin na parang kakainin niya ako. Ngunit sa likod ko ay niloloko niya ako at nagbibigay ng mas maraming pera. Sa loob ng panahong iyon, nagsisinungaling siya sa akin tuwing Pasko at kaarawan. Kung nahuli ang lahat ng kanyang kasinungalingan, natural na humingi siya ng tawad sa akin. Ngunit sa halip ay nagalit ang aking asawa. Kahit pa kinukuha niya ang telepono sa aking kamay. Bakit mo kinukuha ang gamit ng ibang tao nang walang pahintulot? Hindi mo ba alam na mayroon tayong dapat sundin kahit mag-asawa tayo? Ano ang ginagawa mo? Ikaw ba ang dapat magalit ngayon? Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Anong sasabihin? Dapat kang humingi ng tawad. Niloko mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sa loob ng 2 taon. Iyan ay dahil hindi ko kasalanan. Ikaw ang bobo. Sino ba ang nagbibigay lang ng Year 1,000 dahil sinabi kong magbigay ng Year 1,000? Dapat ay nagdagdag ka rin sa likod ko. Tulad ng ginawa ko, mas nagulat ako sa reaksyon ng aking asawa kaysa sa katotohanang niloko niya ako. Naisip ko, anong klaseng tao ito? Iba siya sa asawang kilala ko. Sinasabi mo ba iyan ngayon? Ganon ka ba talaga? Hindi ko kilala ang asawa ko ngayon. Nakakagulat ang reaksyon mo. Akala mo ba iba ako? Hindi ko rin naman alam na ikaw ay isang taong nakikialam sa gamit ng iba nang walang pahintulot. Kung hindi mo sana ako niloko, hindi sana ako ganito. Hindi ko naman niloko ang nanay mo. Ibinigay ko ang napagkasunduan nating 1,000. Nagbigay lang ako ng dagdag sa kanya. Patuloy siyang nagdadahilan na hindi makatuwiran, kaya hindi na kami makapag-usap ng maayos. Sinubukan kong ayusin ang problema ng maayos, ngunit dahil sa kanyang ginawa, ayaw ko na ring tapusin ng maayos. Sige, kung ganoon, simula ngayon, alagaan na lang natin ang sarili nating pamilya. Bukod pa rito, hatiin natin ang ating gastusin sa bahay sa pantay na paraan. Alam mo naman na ako ang mas malaking gumagastos hanggang ngayon. Hanggang noon, medyo malabo pa ang hangganan ng aming gastusin sa bahay. Ako ang nagbabayad ng halos lahat ng bayarin at minsan ay namamalengke ang aking asawa. Ako rin ang nagbabayad ng halos lahat ng delivery ng pagkain. Kaya, mas malaki ang ginagastos ko para sa gastusin sa bahay. Ito ay para sa aming dalawa, ngunit dahil mag-asawa kami, ayaw kong pag-usapan ang bawat isa, kaya tiniis ko. Ngunit, dahil sa ginawa ng aking asawa, hindi ko na kailangan pang magtiis. Binanggit ko ang lahat mula umpisa hanggang huli. At hiniling ko na hatiin ito ng eksakto sa kalahati. Nagalit muli ang aking asawa at nagsimulang magreklamo. Saan ka nakakita ng ganoon? Mas malaki ang sweldo mo kaysa sa akin, kaya natural na mas malaki ang gagastusin mo, hindi ba? Pagkatapos ibawas ang lahat ng gastos mula sa sweldo, wala nang matitira. Masikip na nga ngayon. Kaya kung ganoon, gaano kasikip ang sa akin na nagbabayad ng lahat ng iyon? Ano ang silbi ng mas malaking sweldo kung ganoon lang ang lahat ng gastos? Ngayon, kailangan kong mag-ipon ng pera at tulad ng sinabi mo, bigyan ng mas marami ang aking mga magulang, kaya hatiin natin ang gastusin ng pantay. Talaga ba? Ganoon ka ba kakuripot? Sino ang nauna nang naging kuripot? Ginagantihan lang kita sa ginawa mo. Kaya, wag mo akong sisihin at sana humingi ka lang ng tawad para matapos na ang sitwasyon. Pagkatapos noon, medyo lumayo ang aming relasyon.
Ngunit, hindi naman ito malala. Sa katunayan, mayroon pa ngang magandang epekto. Dahil sa eksaktong kalahati ng gastusin sa bahay, hindi na namin kailangan pang mag-isip kung sino ang magbabayad ng ano ngayong buwan at nawala ang mga pagtatalo. Maganda rin na ang bawat isa ay nag-aalaga sa sarili nilang pamilya. Ang aking asawa, na noong una ay maraming reklamo, ay wala nang sinabi. Marahil dahil gusto niya na hindi na siya kailangan pang magsinungaling o mag-alala. Ngunit, tila iba ang iniisip ng aking biyenan. Kahit na nakatanggap siya ng 11,000 mula sa kanyang anak, tila nang hinayang pa rin siya sa natitirang 1,000 at nagsimulang pag-usapan ang pera. Bakit hindi mo ako binibigyan ng pera? Ibinibigay ko sa iyo sa sobre. Kailangan ko pa bang sabihin ito para lang makakuha ng ganoong kaliit na halaga? Nang marinig ko ang sinabi niya, alam ko na alam niya ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ng aking asawa, ngunit naglakas loob pa rin siyang sabihin iyon. Muli akong nagulat sa kanyang kapal ng mukha. Kasabay nito, naiinis din ako. Hindi ako makina na nagbibigay ng pera at 5,000 ay sapat na, bakit pa siya humihingi ng pera sa akin? Alam niya na seryosong nasaktan ang aking damdamin tungkol sa problema sa pera. Nanay, napagkasunduan na po namin na alagaan ang sarili naming pamilya. Narinig ko po na ang asawa ko ay nagbibigay ng dagdag na 5,000 sa inyo. Ibinigay niya rin siguro ang 5,000 ngayong taon. Sa tingin ko po, sapat na iyon, ngunit kung kailangan ninyo pa ng pera, sabihin ninyo sa asawa ko. Ngayon, wala na siyang itinatago sa akin, kaya ibibigay niya ang lahat ng sabihin ninyo. Ang ibig kong sabihin, gusto kong makatanggap ng pera mula sa iyo, hindi sa aking anak. Sinabi ko na po kanina, alagaan na lang ang sarili nating pamilya. Kung gusto mo talagang makatanggap mula sa akin, ibibigay ko ang IR 1,000 na natanggap ko mula sa aking asawa. Okay lang ba iyon? Hindi mahirap magbigay ng IR 1,000 sa aking biyenan. Ngunit dahil sa tono at kilos ng aking biyenan, pakiramdam ko ay nasasayang ang IR 1,000 na iyon. At kung papayag ako sa ganito, alam kong pati ang aking biyenan at aking asawa ay gagamitin ako para makuha ang gusto nila. Kaya naging mas matatag ako at ang aking biyenan, marahil dahil ayaw niyang makatanggap ng mas maraming pera mula sa kanyang anak, ay nagalit at ibinaba ang telepono. Kaya unti-unting nagpatong-patong ang mga pagtatalo. Ngunit may nangyari na naglagay ng malaking lamat sa aming relasyon ng aking asawa na hindi na kayang ayusin. Ito ay dahil sa aking biyenan at aking bayaw. Noong panahong iyon, ang aking bayaw ay diborsyado at nakatira sa bahay ng aking biyenan. Ngunit, sinabi ng aking bayaw na magpapakasal na siya. Ang babae ay isang kasamahan sa trabaho mula sa parehong kumpanya at kahit mas bata siya sa aking bayaw, mas mataas ang kanyang posisyon. Magandang balita na nakahanap siya ng isang disenteng babae at muling magpapakasal. Ngunit, dahil ang aking bayaw ang may kasalanan sa nakaraang diborsyo, natapos ang hatian ng ari-arian na pabor sa kanyang dating asawa, kaya halos wala siyang pag-aari. Kung magpapakasal siya, kakailanganin niya ng maraming pera para sa bahay at iba pang bagay, kaya nag-aalala ako kung paano niya ito gagawin. 3 taon na ang nakalipas mula nang magdiborsyo siya, kaya kung nag-ipon siya, hindi sana siya gaanong kinapos sa pera. Ngunit, sa nakita ko, ang aking bayaw ay gumagastos ng labis gamit ang sakit ng kanyang diborsyo bilang dahilan, kaya halata na mahirap ang kanyang kalagayan sa pananalapi. At tila, hindi lang ako ang nag-aalala. Isang araw, tinawag ako ng aking biyenan, at nang dumating ako, nag-uusap sila tungkol sa bahay na titirhan ng aking bayaw kapag nagpakasal siya. Ngunit, medyo iba ang usapan sa inaakala ko. Ngayon, dahil hindi pa ako mayaman, mas mabuti siguro kung dito muna siya titira. Pwede siyang dito tumira, mayroon din ako. Siyempre, hindi ba natural lang para sa panganay na manugang na alagaan ang nag-iisang biyenan? Naku, wala nang ganoong babae ngayon. Ang bagong manugang na darating ay tila napakabuti. Iniisip na niya ang pag-aalaga sa kanyang biyenan. Sa halip, palitan mo ang pangalan ng bahay na ito sa pangalan ko. Sa ganoong paraan, may karapatan din akong magsalita kapag nag-aalaga ako sa aking biyenan. Sa totoo lang, akin ang bahay na ito, ngunit dahil mag-isa si nanay, nakatira kami rito. Hindi ko naman pwedeng paalisin si nanay kapag nagpakasal ako, hindi ba? Kaya, ang ibig sabihin ng aking bayaw ay dahil titira siya at aalagaan niya ang aking biyenan sa bahay ng aking biyenan, gusto niya na ilipat ang pangalan ng bahay sa kanyang pangalan.
Hindi ko maintindihan ang walang kapararakang lohika na iyon, ngunit ang aking biyenan at aking asawa ay parehong tumango. Ngunit hindi naman akin ang hinihingi niyang bahay at dahil okay lang sa kanila, wala akong sinabi at nakinig lang. Sa anumang paraan, tapos na ang pag-aalala tungkol sa bahay. Ngunit may sinabi ang aking bayaw na hindi ko kayang manahimik. Kaya, kapatid, dahil ang panganay na manugang na ang gagawa ng lahat ng tungkulin ng manugang, sana palitan mo ang mga kasangkapan sa bahay at ang gastusin sa renovation ng bahay na ito. Magagawa mo naman iyon, hindi ba? Salamat sa amin, malaya ka na sa tungkulin ng manugang. Mas hindi ko maintindihan kaysa sa oras na sinabi niya na ibigay ang bahay ng biyenan. Ha? Bakit ako? Hindi naman ako hindi manugang dahil lang titira kayo ng asawa mo sa bahay ng nanay. At tuwing Pasko at Kaarawan, maghahanda pa rin naman kami lahat. Ilang araw lang ba ang Pasko at Kaarawan? Ang magiging asawa ko ay kailangang maglingkod sa nanay namin 365 araw sa isang taon. Paano naman namin siya hihilingan na mag-renovate at magbigay ng mga kasangkapan sa bahay kung ganoon ang paghihirap na pinagdadaanan niya? Natural na dapat ikaw ang gumawa niyan, kapatid, dahil malaya ka na sa nanay namin dahil sa aking asawa. Kung ganoon ang lohika, hindi ba dapat ang iyong asawa na magiging kapatid ko ang gumawa niyan? Dahil siya ang nagkaroon ng bahay na ito nang walang kahirap-hirap kapalit ng paglilingkod sa nanay 365 araw sa isang taon? Sa anumang paraan, wala akong balak sundin ang gusto mo, kapatid. Hindi, wala akong ganoong pera. Dahil hindi ito usapan na pwede kong tanggihan ng maayos, sinabi ko ng direkta na ayaw ko. Ngunit nang tumanggi ako, pati ang aking asawa at biyenan ay nagsimulang magalit sa akin. Asawa ko, bakit ganoon ang sinasabi mo? Ang kapatid ko ay titira at aalagaan ng nanay, kaya tama lang na palitan mo ang lahat ng kasangkapan sa bahay at ang gastusin sa renovation. Oo, mas magandang alok sa iyo na gumastos ka na lang ng pera kaysa alagaan ako. Bakit ka tumatanggi? At kung wala kang pera, manghiram ka na lang, hindi ba? Bakit ka ba nagtatrabaho? Hindi ba para makahiram ka ng pera ng madali sa mga ganitong sitwasyon? Umaasa pa ako na papanig sa akin ng aking asawa dahil mag-asawa kami. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking asawa ay walang suporta at pumanig sa kanyang pamilya. Manghiram ng pera? Oo, magandang ideya ang manghiram ng pera. Ipahiram mo sa nanay o sa kapatid mong may-ari ng bahay o sa asawa niya na siya ring parte ng kasal na ito, hindi sa akin na ayaw. Silang dalawa ay nagtatrabaho sa kumpanya na madaling makahiram ng pera. Bakit ako manghihiram ng pera? Ano ang mabibigay sa akin ng kasal na ito? Sa tingin mo ba mayroon akong makukuhang maganda mula sa kasal na ito para gumastos ng ganoong kalaking pera? Nililinaw ko na. Hinding-hindi ako magre-renovate o magpapalit ng kasangkapan sa bahay, kaya huwag mo na akong pag-usapan tungkol dito. Muli kong nilinaw ang aking posisyon at doon nagsimula ang pag-atake ng tatlo. Kahit gaano pa ako kagaling magsalita, mahirap para sa akin na harapin ang tatlong iyon ng mag-isa. Sa ganoong sitwasyon, ang pinakamahusay na diskarte ay lumayo. Kaya nanahimik ako at umuwi. Pagkatapos ng 2 oras, umuwi na rin ang aking asawa. Pagkapasok pa lang niya, nagsimula na siyang sumigaw ng napakalakas na parang lulutang ang buong bahay. Hindi naman kita hinihingan na bilhan ako ng bahay, hinihingan lang kita na palitan ang mga luma nating kasangkapan sa bahay. Bakit mo tinatanggihan ng ganoon? Alam mo ba kung gaano ako napag-alitan dahil sa ginawa mo? Paano mo ba kinokontrol ang asawa mo at ganoon siya kalakas ang loob? Gaano ka ba kahina para hayaan kang kontrolin ng asawa mo? Kasalanan mo lahat ng malalakas na salita na sinabi mo sa bahay ng nanay. Sinabi ko sa iyo, kung ganoon lang ang problema, ikaw na lang ang mag-ayos. Sa tingin mo ba, ikaw at ang pamilya mo, paano ninyo naiisip na ako ang mag-aayos ng lahat ng yan? Wala ba kayong sentido komun? Sentido komun? Sinabi mo bang sentido komun? Bago ka magsalita ng sentido komun ng iba, ayusin mo muna ang sarili mong sentido komun. Paano ka ba naging manugang na sumisigaw sa harap ng pamilya ng asawa? Ang pamilya ng asawa ay pamilya, ngunit kung ganoon ang mga walang kwentang hinihingi nila, paano ako makakapagsalita ng maayos? Ikaw rin. Hindi ka ba asawa ko ngayon? Hindi ba tayo kasal? Paano mo hinahayaan ang asawa mo na humingi ng ganoong walang kwentang bagay at sa halip ay ikaw pa ang nangunguna sa paggalit?
Hindi ako umuurong at kinu-question ko siya, at ang aking asawa, marahil dahil alam niyang hindi niya ako kayang talunin sa lohika, ay gumawa ng ibang pagbabanta. Huwag kang mag-ingay at gawin mo na lang ang sinasabi ng kapatid ko habang sinasabi ko ng maayos. Kung patuloy kang tatanggi, hindi ko rin hahayaan ang nanay mo na pumunta sa ospital. Alam mo naman na ilang beses siyang nakakapunta sa ospital sa isang linggo dahil sa aking pag-unawa, hindi ba? Okay. Isipin mo ng mabuti. Huwag kang magsisi sa huli. Noong panahong iyon, madalas pumunta sa ospital ang nanay ko dahil sa kanyang sakit. Ngunit, ginamit iyon ng aking asawa para manakot. Nakakatawa, hindi ba? Bakit niya ako babantaan sa pagpunta ko sa nanay ko? Tumawa ako ng malakas sa sinabi ng aking asawa at sinabi, "Sino ka para pigilan ako na pumunta sa nanay ko? Magising ka. Ang ginawa natin ay kasal, hindi kontrata ng pagkaalipin. Ako ang naghahanap buhay sa bahay na ito. Kaya, natural na dapat mong sundin ang lahat ng aking sinasabi. Ang naghahanap buhay ay naghahanap buhay, ngunit hindi naman ako hawak sa leeg para pakasalan ka at saan ka ba mag-aabuso sa akin. At ikaw, babala ko sa iyo, bilang isang asawa, dapat ay nagagalit ka at sinasabi na walang kwenta ang mga sinasabi nila sa bahay ng nanay mo at ngayon sa bahay natin. Hindi mo dapat ako binabantaan tulad ng ginagawa mo ngayon. Sa araw na iyon, matindi ang aming pagtatalo at matatag kong sinabi na hinding-hindi ako gagastos ng ganoong kalaking pera para sa kasal ng aking bayaw. Pagkatapos noon, tuluyan nang lumayo ang aming relasyon. Tulad ng sinabi ko sa simula ng kwento, hindi na kami nagtinginan kahit magkasalubong at hindi na rin kami nag-usap. Kung mayroon kaming kailangang pag-usapan, nagte-text na lang kami ng maikli. Dahil hindi na kami nag-uusap, hindi ko na rin kailangan pang asikasuhin ang bahay, kaya halos sa ospital na ako nanatili kasama ang nanay ko. Ayaw ko ring makita ang aking asawa, ngunit higit sa lahat, hindi maganda ang kalagayan ng nanay ko. Nakikita ko na unti-unti siyang nanghihina araw-araw at naintindihan ko na ang ibig sabihin ng unti-unting nawawalan ng buhay. Sinabi na sa akin ng ospital na kailangan ko ng maghanda kaya tinawagan ko ang aking asawa. Siguro, para makapagpaalam na siya dahil baka ito na ang huli. Pwede ka bang pumunta sa ospital ngayon? Baka ito na ang huli. Kailangan mong makita ang nanay sa huling pagkakataon at magpaalam. Umiiyak ako ng walang tigil. Kahit ayaw ko. Hirap na hirap akong matapos ang mga salita, ngunit ang aking asawa ay sumagot ng napakalma, ang aalis ay aalis. Pagkatapos ng libing, napagkasunduan na nating aalagaan natin ang nanay ko, kaya alam mo na iyon. Ang mga luha na hindi tumitigil sa pagdaloy ay biglang nawala, at ang aking mga mata ay puno ng galit. Ang aking boses na medyo mahina ay biglang naging kalmado, at sinabi ko ng buong pagkakapigil, hindi pa siya patay at pag-uusapan mo na ang libing. At aalagaan natin ang nanay mo? Bakit? Hindi ako pumayag. Sinabi mo kanina na ito na ang huli. Sa totoo lang, matagal na siyang lumalaban. At kung titira ang nanay ko sa bahay natin, bakit kailangan ko pa ang pahintulot mo? Hindi ito ang sitwasyon na kailangan mo pang magbigay ng pahintulot. Ito ay dahil hindi ka nagbigay ng pera para sa renovation ng bahay ng nanay namin at hindi ka nagpalit ng kasangkapan sa bahay. Narinig ko na, dahil hindi ako nagbigay ng pera, ang plano nilang i-renovate ang bahay ng aking biyenan ay kinansela. Sa halip, ang bahay na dapat ibibigay sa aking bayaw ay ibinigay sa kanya at ang aking biyenan ay lumipat sa aming bahay. Kaya, ang lahat ng ito ay kasalanan ko at dapat akong sumunod sa kanilang gusto. Sabi nila, sa likod ng bawat bundok, may bundok pa. Talagang magaling silang gumawa ng masasamang plano. Sa mismong sandali pa nang naglalaban ang nanay ko sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag ang isang tao ay sobrang galit na, nakakapagtaka na nagiging kalmado sila. Mas mabilis akong nakapagdesisyon kaysa kailanman. Kailangan kong makipagdiborsyo. Hindi na ako dapat mamuhay bilang asawa ng ganoong klaseng tao. Agad kong ibinaba ang telepono nang walang masyadong sinabi. Sa huli, hindi nakita ng nanay ko ang mukha ng aking asawa at pumanaw. Tila naghihintay ang nanay ko sa aking asawa hanggang sa huli para lang ipagkatiwala sa kanya ang kanyang sarili, ngunit mas nagpapasalamat ako na hindi dumating ang ganoong klaseng tao. Dahil sayang lang ang huling oras ng nanay ko kung gagamitin niya iyon para ipagkatiwala ang kanyang sarili sa ganoong klaseng tao. Kaya, nagsimula ang libing ng nanay ko. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, dumating ang aking asawa sa libingan.
Ngunit, ang sinabi niya nang dumating siya ay nakakagalit. Maraming tao. Siguro, malaki ang makukuhang abuloy. Kung ganoon, bukod sa pag-aayos ng bahay ng nanay ko, mapapalitan na rin ang lahat ng kasangkapan sa bahay. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha at tinatanggap ang mga bisita na nag-abalang dumating, sinabi niya ang ganoong bagay sa tabi ko. Ito ay isang mahalagang oras na nagpatibay sa aking desisyon na maghiganti. Pagkatapos ng libing, agad akong pumunta sa aking magiging hipag. Dumating din ang aking magiging hipag sa libingan at siya ay isang napakabuting tao. Marami akong pinag-isipan kung dapat ba akong pumunta, ngunit sa huli, gusto kong hawakan ang iyong kamay. Kaya nandito ako. Mahirap, hindi ba? Alam kong ang mga salitang, lakasan mo ang loob, o okay lang iyan ay hindi nakakatulong. Ngunit iyan lang ang masabi ko. Lakasan mo ang loob, magiging okay ang lahat. Tawagan mo ako pagkatapos ng libing. Gusto kong ipaghanda ka ng hapunan, kaya tawagan mo ako. Noong una, inakala kong kasama siya sa pamilya ng aking asawa, ngunit doon ko nalaman. Hindi lang pala niya alam ang anumang nangyayari, kundi niloloko din siya ng pamilya ng aking asawa. Sa huli, parang may kulang pa sa aking plano ng paghihiganti. Ngunit sa pagdating ng aking mabait na magiging hipag, naging kumpleto ang puzzle. Para sa isang mabait na tao, ang pagpapakasal sa ganoong klaseng bayaw ay walang kwenta. Pinuntahan ko ang aking magiging hipag at sinabi ko sa kanya ang lahat ng tungkol sa kasal ng aking bayaw at ang mga nangyayari sa bahay ng aking biyenan. Hindi ko alam kung ano ang alam mo ngayon, ngunit sa totoo lang, ang dahilan ng diborsyo ng iyong kapatid ay dahil sa pakikiapid at karahasan sa tahanan. At ang bahay na dapat ay magiging bahay ninyong mag-asawa ay sa totoo lang bahay ng nanay. Totoo ba iyon? Sinabi niya sa akin na nagdiborsyo siya dahil sa pakikiapid ng kanyang dating asawa at marami siyang pinagdaanan, ngunit kasama pa pala ang karahasan sa tahanan. Iba siya sa taong kilala ko. Oo. Bukod pa roon, napagkasunduan na kapag pumasok ka bilang asawa niya, ililipat sa pangalan niya ang bahay at ang renovation at kasangkapan sa bahay ay ako ang magpapalit. Dahil ang panganay na manugang na ang nag-aalaga sa biyenan, malaya ka na sa tungkulin ng manugang kaya dapat mong gawin iyon. Nang tumanggi ako, sinabi ng aking biyenan na titira na lang siya sa aming bahay nang walang konsultasyon sa akin. Talagang nakakagalit ang mga walang kwentang hinihingi ng ganoong klaseng tao. Bukod pa rito, hindi ko rin alam na titira pala siya sa bahay ng biyenan o na halos aalagaan ko na ang biyenan. Kung hindi ko sana nalaman, halos mapakasalan ko na sila. Malaking problema sana ang nangyari sa akin. Ngunit, okay lang ba na sabihin mo sa akin ang lahat ng ito? Malalagay ka sa mahirap na sitwasyon. Tama nga, walang alam ang aking magiging hipag. Habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, nagulat siya, nagalit at nagpasalamat sa akin. At sa huli, tulad ng inaasahan ko sa kanyang kabaitan, nagsimula siyang mag-alala sa akin. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala at sinabi ko ang aking plano ng paghihiganti. Sa kabutihang palad, handa siyang sumama sa aking plano. Kaya kami ay naging magkampi. At kinabukasan, pumunta kami ng aking magiging hipag sa bahay ng aking biyenan. Ang tatlong tao na hindi inaasahan na pupunta kami ng magkasama ay nagulat nang tanggapin kami. Ngunit, mas nagulat ako kaysa sa tatlong iyon. Ang mga kasangkapan sa bahay ng aking biyenan ay napalitan na ng bago at sa sahig. Kahit tinakpan nila, nakakalat ang mga sobre ng abuloy. Oo, tama. Kinuha ng aking asawa ang mga abuloy mula sa libing ng nanay ko. Sa totoo lang, nang matapos ang libing, tila labis siyang nakadikit sa aking tatay at nag-uusap ng kung ano-ano at doon niya siguro nilinlang ang aking tatay na ipaubaya sa kanya ang pag-aayos ng libing at kinuha ang lahat ng abuloy. Sinamantala niya ang pagkakataon habang abala kami ng tatay ko. Gamit ang perang kinuha niya, pinalitan niya ang lahat ng kasangkapan sa bahay sa loob ng maikling panahon. Nang makita ko ang tatlong tao na awkward na tumatawa at itinatago ang mga sobre ng abuloy, nanginginig ang buong katawan ko. Tila naintindihan na rin ng aking magiging hipag ang sitwasyon at mahina siyang nagmura. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabi na kumalma ako. Dahil doon, medyo kumalma ako. Umupo kami ng magkatabi sa tapat ng tatlong tao at ang aking hipag ang unang nagdeklara ng pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi na po ako magpapakasal. Dumating po ako ngayon para sabihin iyon.
Dahil bigla siyang nagdeklara ng pagpapawalang bisa ng walang paunang salita, nagulat ang tatlong tao. Lalo na ang aking bayaw, tila nawalan siya ng dila at walang masabi, at sa halip ay nagsimulang magtanong ang aking biyenan. Ano, bakit bigla? Hindi biro ang kasal, hindi ito matatapos sa pagdating mo at pagsasabing ayaw mo na. Hindi mo ba talaga alam? Hindi raw ito ang bahay niya sa simula. Paano ka makakasama sa isang tao na nagsisinungaling bago pa man magpakasal? Bukod pa roon, ang dahilan ng diborsyo ay hindi dahil sa pakikiapid ng dating asawa, kundi siya mismo ang nangaliwa. Karahasan sa tahanan, nakakagalit. Nang lumabas ang lahat ng katotohanan na sinubukan nilang itago mula sa bibig ng aking magiging hipag, namutla ang mukha ng aking biyenan at bayaw. Kahit gaano pa sila walang hiya at walang sentido komun. Alam nilang ito ang pinakamasamang sikreto. Ngunit, ang asawa ko lang ang tila walang hiya at walang sentido komun at nagsimula siyang magbigay ng mga dahilan. Ang sinta, hindi ko naman sinadya ang ginawa ko tulad ng iniisip mo. Sinabi ko sa iyo, ang dating asawa ko ay isang napakawalang hiya na babae. Hindi siya gumagawa ng gawaing bahay at ginagawa niyang basura ang bahay at palagi siyang nasa labas. Kaya ako rin lumabas. Hindi siya nakikinig, kaya minsan ay sinaktan ko siya. Sinubukan niyang magbigay ng mga dahilan, ngunit walang tulong iyon. Lalo pang nanigas ang mukha ng aking magiging hipag at lalo pa siyang nagdesisyon na ipawalang bisa ang kasal. Iyan ba ay dahilan? Kung ganoon ang mga walang kwentang dahilan ang gagamitin mo, mawawala ba ang kasalanan mo? Sige na, paano mo idadahilan na ikaw at ang pamilya mo ay humingi sa kapatid ko na i-renovate ang bahay at palitan ang kasangkapan sa bahay? Sasabihin mo ba na iyon ay kapalit ng hindi niya pagiging manugang? Oo. Sige. Kung ganoon, dahil sinabi mo na aalagaan ng kapatid mo ang nanay, kailangan mong i-renovate ang bahay ng kapatid mo at palitan ang lahat ng kasangkapan. Iyan ang lohikal na tamang gawin. Mas matalino ang aking magiging hipag na kinukwestiyon ang aking bayaw. Dahil doon, nanahimik ang aking bayaw at sinabi niya ang huling salita. Ayaw kong pakasalan ang isang taong walang hiya na nagsisinungaling sa tuwing magbubukas ng bibig, kaya ipawalang bisa natin ang kasal. Pagkatapos, ako na ang sumunod. Sumunod ako sa magandang simula at pagtatapos ng aking hipag at nagdeklara ng diborsyo. Magdiborsyo na rin tayo. Ayaw ko nang makasama ang isang tao na tulad mo. Nagulat siya na parang hindi niya inaasahan na lalabas ang salitang diborsyo sa aking bibig dahil sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ano? Diborsyo? Bakit biglang diborsyo? Dahil sinabi ng kapatid ko na ipawalang bisa ang kasal, kailangan mo rin siyang sundin? O dahil namatay ang nanay mo? Sobrang laki ng epekto sa iyo at nakalimutan mo na ang ibig sabihin ng salitang diborsyo? Bakit mo ba biglang gustong magdiborsyo? Nagulat ka ba na gusto kong magdiborsyo? Mas nagulat ako na hindi mo alam ang dahilan. Isipin mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi lang kita pinagbayad para sa bahay ng kapatid mo, kundi nagdesisyon ka pa na aalagaan mo ang nanay sa bahay natin nang walang konsultasyon sa akin. At sinabi mo na, kasalanan ko ang lahat ng iyon. Bukod pa rito, hindi ba ito ang abuloy sa libing ng nanay ko? Kinuha ko ang sobre ng abuloy na hindi niya naitago at ipinagpag iyon, at sa pagkakataong ito, namutla ang mukha ng aking asawa. Mukhang kinuha mo ang lahat ng abuloy ng nanay ko at pinalitan mo ang lahat ng kasangkapan sa bahay. Bakit mo ginawa iyon? Ito ay panloloko, panloloko, panloloko. Ano ang panloloko? Sinabi ko sa tatay mo at kinuha ko. Oo, sinabi mo nga. Sinabi mo na aayusin mo ang libing at ibibigay mo ang pera, hindi ba? Ang pag-aayos at paggamit ng pera ay magkaiba, kaya niloko mo ang tatay ko, hindi ba? Ay, talaga. Sige, tama ka na. Kung tama, huwag mo akong takutin na panloloko sa pamilya. Hihingi ako ng tawad, kaya palampasin mo na. Sa totoo lang, wala ka namang balak magdiborsyo, hindi ba? Alam kong gusto mo lang makatanggap ng tawad mula sa akin. Pasensya na, pasensya na. Okay na? Sinabi ng aking asawa ang mga salita na mas mabuting hindi na lang sinabi bilang paghingi ng tawad, at itinapon ko ang sobre ng abuloy na hawak ko sa pisngi ng aking asawa. Pagkatapos, nilinaw ko muli ang aking diborsyo. Hindi ko kailangan ang ganoong klaseng tawad, kaya umalis ka. At sino ba ang pamilya? Hindi mo ba narinig na sinabi kong magdiborsyo na ako?
Pakinggan mo ng mabuti. Malapit na tayong maging estranghero at kapag naging mas masahol pa tayo sa estranghero, kukunin ko ang lahat ng perang kinuha mo sa aking tatay nang walang bawas, kaya alam mo na iyon. Sa aking matatag na salita, hindi lang ang aking asawa, kundi pati ang aking biyenan ay tila naintindihan na hindi ako nagbibiro. Habang nag-aalangan at tinitingnan ako, lumuhod ang aking asawa at nagsimulang magmakaawa. Asawa ko, ano ang diborsyo? Nagkamali ako sa lahat. Hindi ko naman gustong kunin ang pera na iyon. Sinabi ng kapatid ko na ang nanay ay umalis, ngunit ang kasangkapan sa bahay ay luma pa rin. Mabaho rin daw. Paano kung ayaw ng babae na iyon na magpakasal dahil sa ganoong bahay? Paulit-ulit niya itong sinasabi, kaya ginawa ko iyon. Tungkol din sa pag-aalaga sa nanay. Paulit-ulit niyang sinasabi na ikalawang kasal niya ito, paano niya aalagaan ang nanay sa simula pa lang. Hindi pa nga alam ng babae na iyon, natitira pala siya sa nanay. Kaya sinabi ko na aalagaan ko siya ng walang pagpipilian. Kaya, ibig sabihin, lahat ng nangyari sa pagitan natin ay hindi ayon sa iyong gusto, kundi dahil inutusan ka ng kapatid mo? Oo, inutusan ako ng kapatid ko. Kung ganoon, lalo pa akong makikipagdiborsyo. Ayaw ko sa asawang gumagawa ng ganoong walang kwentang bagay ng kusa, ngunit mas ayaw ko sa asawang sunod-sunuran sa sinasabi ng iba. Kaya, magdiborsyo na lang tayo. Dahil hindi ako kumukurap kahit lumuhod na ang kanyang anak, nagsimulang makialam ang aking biyenan. Anak, huwag ganoon. Palampasin mo na lang ito ngayon. Hindi ba lumuluhod na ang anak ko at nagmamakaawa? Kung sobrang galit ka sa asawa mo at hindi mo siya kayang patawarin, patawarin mo na lang ako ha? Kailan mo ba ako tinawag na anak ng ganoon ka-sweet? At tulad ng alam mo, hindi naman tayo ganoong ka-close. Dahil siguro matigas ang ulo ko, hindi ako mahilig magsalita, ngunit ang pag-iisip ko sa iyo ay hindi kasing baba ng sa nanay mo na namayapa. Sa tingin mo ba, may karapatan kang banggitin ang nanay ko? Ang isang taong kumuha ng pera ng anak niya para palitan ang lahat ng kasangkapan sa bahay ay huwag nang magkunwari na sweet na hindi naman totoo. At ako, kapag nakikita ko kayo, hindi ako nawawalan ng pag-asa na makipagdiborsyo, kundi mas gusto kong makipagdiborsyo, kaya huwag mo akong pilitin na maging kawawa. Pagkatapos kong magsalita, tinaboy ko ang kamay ng aking biyenan na nakahawak sa akin. Pagkatapos, hinawakan ko ang kamay ng aking magiging hipag at lumabas kami doon. Pagkatapos noon, ang aking magiging hipag ay nagdeklara ng pagpapawalang bisa ng kasal at ako ay nagsimula ng kaso ng diborsyo. Kinuha ko ang lahat ng perang kinuha niya sa aking tatay ng panloloko at nakuha ko rin ang alimony at hatian ng ari-arian. Dahil ang panganay na anak sa isang bahay ay ipinawalang bisa ang kasal at ang pangalawang anak ay nagdiborsyo, hindi nila ito maitago kahit anong gawin nila. Kumalat ang balita sa buong bayan at kumalat pa ito sa ibang lugar na naging dahilan para sila ay tawaging pamilyang buwag. Isang pamilya na walang sentido komun at pag-iisip, ang nanay, ganoon din ang mga anak. Pagkatapos noon, ang aking dating bayaw na gustong magsimula ng bagong buhay kasama ang isang magaling na babae ay ipinawalang bisa ang kanyang kasal at umalis sa kanyang trabaho at naging isang ganap na talunan. Sa katunayan, pagkatapos ng pagpapawalang bisa, patuloy siyang nangungulit sa aking magiging hipag at tinanggal siya sa trabaho dahil sa sexual harassment sa trabaho. Ang aking dating bayaw, na hindi lang nagkaroon ng isang diborsyo at isang pagpapawalang bisa, kundi natanggal pa sa trabaho dahil sa sexual harassment, ay araw-araw na lang umiinom ng alak. Dahil sa pagkasira ng kanyang buhay, tila sinisisi niya ang kanyang kapatid. Isang araw, lasing siya at pinuntahan niya ang kumpanya ng aking dating asawa. Nagsimula siya ng gulo doon, sinisigawan at sinasaktan ang aking dating asawa. Dahil sa iyo kaya ako naging ganito. Kung inayos mo lang sana ang asawa mo noon pa, hindi sana ako nagkaroon ng pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi mo lang kayang kontrolin ang isang babae, sinira mo pa ang plano ng kasal ko at sa huli, nagkaroon ako ng pagpapawalang bisa. Bakit ako ang may kasalanan? Kung pag-uusapan ang kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Nagdiborsyo rin ako dahil sa iyo. Bakit ako ang may kasalanan? Kung hindi mo sana sinabi sa babae na i-renovate ang bahay ng nanay at palitan ang lahat ng kasangkapan sa bahay, hindi sana nangyari ito. Bukod pa rito, pinadala mo pa ang nanay sa bahay natin at kinuha mo pa ang abuloy ng biyenan. Paano siya mananatili? Sino ang tumulong sa akin tuwing ginagawa ko ang mga bagay na iyon?
Sino ang sumigaw sa asawa niya at kumuha pa ng abuloy ng biyenan? Ginawa mo lahat iyon, kaya sino ang sinisisi mo? Nakalimutan mo na ba na inutusan ako ng kapatid ko na gawin iyon? At kung uminom ka, matulog ka na lang sa bahay. Bakit ka nagkakagulo dito? Ikaw, sa totoo lang, mukhang nakalimutan mo na ako ang nakakatakot na kapatid. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ngayon. Ganoon ang nangyari. Sinabi ng dalawa sa kanilang sariling bibig ang dahilan ng diborsyo at lahat ng kanilang ginawa. At bukod pa roon, nag-away pa sila sa kumpanya. Sinubukan silang pigilan ng mga tao sa paligid, ngunit ang lasing na dating bayaw at ang galit na dating asawa ay hindi napigilan. Sa huli, tinawag ang pulis at dinala ang dalawa, at kumalat ang balita sa kumpanya na sila ay mga baliw na magkapatid. Pagkatapos noon, ang aking dating asawa ay halos pinaalis sa kanyang trabaho. Ang aking dating asawa, na naging jobless sa isang araw, ay abala sa pag-inom ng alak tulad ng kanyang dating bayaw at sinisisi ang kanyang dating bayaw at dating biyenan. Naisip ko na sana ay hindi sila makahanap buhay, ngunit hindi ko inakala na pipiliin nila ang ganitong paraan para sirain ang kanilang sarili. Sa unang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa ginawa ng mga taong iyon. Pagkatapos noon, habang pinipigilan ang kanyang mga anak na umiinom at nag-aaway, ang aking dating biyenan ay nadapa at naospital, at ang kanyang mga anak ay patuloy na umiinom ng alak at hindi nag-iisip na alagaan siya. Ang mga taong umaasa lang sa iba at nagsisinungaling sa tuwing magbubukas ng bibig ay naging mga talunan at masaya ako. Pagkatapos ng lahat ng paghihiganti, kami ng aking magiging hipag ay naging malapit na magkaibigan dahil sa paghihiganti. Nagbago rin ang aming tawagan mula hipag at biyenan sa ate at bunso. Palagi akong sinasabihan ng ate ko ng salamat tuwing nakikita niya ako. Sinasabi niya na kung hindi dahil sa akin, napakasama sana ang kanyang buhay kung nagpakasal siya sa ganoong pamilya at tinawag niya akong tagapagligtas at inaalagaan niya ako ng mabuti. Dahil ako rin ay nag-iisang anak, masaya ako na may ate na mabait at nagmamahal sa akin, kaya sumusunod ako sa kanya. At okay naman ang aking trabaho. Ngayon, lumipat ako sa departamento na gusto ko, kaya mas excited ako sa aking buhay sa trabaho. Ngayon, nagbibisikleta ako at umiikot sa parke. Noong una, nagsimula ako dahil nag-aalala ako sa aking kakulangan sa ehersisyo, ngunit ngayon, bukod sa ehersisyo, nakakatulong din ito sa pagtanggal ng stress, kaya magandang desisyon iyon. Tuwing weekend, nagbabaon ako ng pagkain at nagbibisikleta, at kapag may nakita akong magandang lugar, nagpapahinga ako at kumakain ng baon o simpleng umuupo at nagmamasid sa paligid. Ito ay isang pahinga, kaya isang bala, 3 targo. Hindi ba ito ay isang libangan na may 3 benepisyo? Bukas, pupunta ako sa aking tatay at nanay sa araw ng kaarawan ng nanay ko. Sa ganitong panahon, naiisip ko ang nanay ko, ngunit naiisip ko rin ang aking diborsyo, kaya sumulat ako ng kwentong ito. Kapag naiisip ko ang aking diborsyo, palagi kong iniisip, napakaganda ng desisyon kong magdiborsyo at hindi ako nagtiis noon. Kung natakot ako sa diborsyo o natakot ako na mag-isa, at nag-alinlangan at nagtiis, sigurado akong mas malaking impyerno ang pinagdaanan ko sana. Ngayon, sapat na ang aking iniisip na hindi pala malaking bagay ang diborsyo. Siyempre, may mahihirap na sandali tulad ng pagdedesisyon na magdiborsyo, ang mahabang kaso ng diborsyo, at ang pagpapaalam sa mga tao sa paligid na nagdiborsyo ako. Ngunit sigurado ako na mas maganda iyon ng 100 o 1,000 beses kaysa sa panahon na tiniis ko sana ang lahat. Kaya, kung mayroon kayong mga nag-iisip tungkol sa diborsyo dahil ang inyong buhay may asawa ay parang impyerno, sana ay makakuha kayo ng kaunting lakas ng loob mula sa aking kwento at gumawa ng matalinong desisyon para sa mas magandang bukas kaysa sa kasalukuyan ninyong sitwasyon. Salamat sa inyong pagsama sa aking mahabang kwento. Sana ay puno ng kaligayahan ang inyong buhay at magpapaalam na ako